Halika't, samahan niyo kaming balikan ang isa sa mga pinakakilalang kwento sa kasaysayan at alamin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng orihinal na teksto. Sigurado ako, familiar na kayo sa kwento ni Noah's Ark, di ba? Malaking baha, mga hayop na daladalawa. Pero alam nyo ba, may mga detalye sa Genesis chapter 7 na baka hindi pa natin napapansin. Yun ang sisilipin natin ngayon. Okay, so bago pa man mangyari yung dilubyo, nagsimula ang lahat sa isang napakahalagang utos, isang huling babala para sa isang piling tao, si Noah. At tingnan niyo to hindi lang basta utos, parang sinabi sa kanya, nakita ko ang kabutihan mo. Sa gitna ng isang magulong mundo, si Noah at ang pamilya niya ang napili. Sila yung binigyan ng tsansang makaligtas. Ito yung isang part na madalas nating nakakaligtaan. Akala natin lahat dala-dalawa lang, no? Pero hindi pala. Sabi sa text, 7 pares daw ng mga malinis na hayop at ibon. Bakit 7? Kasi para may maihandog din pagkatapos ng baha. Para naman sa mga maruming hayop, 1 pares lang. 7, yan yung numero. Yan yung bilang ng araw na palugit. Parang final countdown. 1 linggo na lang para maghanda sa isang pangyayaring babago sa buong mundo. Literally. At syempre, sinunod ni Noah ang lahat ng inuutos sa kanya. So tara na, tingnan natin kung anong nangyari nung araw na yon, ang pagsakay sa arka. Grabe, 600 years old na si Noah nung mangyari to. 6 na raang taon. Hindi lang yan basta numero, no? Ipinapakita nito kung gaano katagal siyang naghintay at naghanda para sa araw na to. Sa buong mundo, isipin nyo, 8 lang silang tao. 8. Si Noah, ang asawa niya, yung 3 nilang anak at mga asawa ng mga ito. Sila na lang ang pag-asa ng sangkatauhan. Subukan nating i-imagine yung esena. Isang mahabang pila ng mga hayop. Lion, elepante, ahas, ibon. Lahat sila payapang pumapasok sa arka. Grabe, di ba? Isang napaka-imposibleng tanawin. Pero nangyari. At ito pa, isang kritikal na detalye. Hindi si Noah ang nagsara ng pinto ng arka. Ang Panginoon mismo ang nagsara. Anong ibig sabihin nun? Tapos na, selyado na, sealed na yung kaligtasan ng mga nasa loob at wala nang pagkaataon para sa mga naiwan sa labas. So, ayun na, nasa loob na ang lahat, nakasara na ang pinto at nagsimula na ang dilubyo. At hindi to basta malakas na ulan ang galing ng pagkakadescribe dito. Yung tubig daw, nanggaling sa dalubang lugar, mula sa ilalim ng lupa, parang mga bukal na sumabog, at syempre mula sa langit. So parang inatake ang mundo mula sa taas at mula sa baba, sabay. 40 araw at 40 gabi, walang tigil. Isipin nyo yon, mahigit 1 buwan na walang humpay ang buhos ng ulan. Yung numerong 40, madalas yan lumalabas sa Biblia bilang panahon ng pagsubok. At ito, masasabi nating, yun na ang ultimate test para sa mundo. Pero teka, yung 40 days and 40 nights, simula pa lang yan. Yung epekto, yung pagtaas ng tubig, yun yung mas matindi. Tingnan natin. Habang tumataas yung tubig, umangat na rin yung arka. Nagsimula na itong lumutang. Hindi na siya nakatapak sa lupa. Isa na siyang barko sa gitna ng isang karagatang palaki ng palaki na nilalamon ang lahat. So gaano nga ba kataas ang baha? Ayon sa text, natakpan daw yung pinakamatataas na bundok. At hindi lang basta natakpan, lumagpas pa ng mga 15 cubit. Para magka-idea tayo, ang 1 cubit ay parang mula dulo ng daliri hanggang siko. So isipin mo, lagpas pa roon ang lalim ng tubig sa ibabaw ng pinakamataas na bundok. Talagang wala nang matatakbuhan. At ang resulta, total devastation. Ganap na pagkawasak. Lahat ng ibon, lahat ng hayop sa lupa, lahat ng tao. Lahat ng may hininga ng buhay, ayon sa Genesis, ay namatay. Tanging si Noah at yung mga kasama niya sa arka ang natira. Yun lang, ganun kabrutal at kadiretso ang sinasabi ng kwento. Akala nyo tapos na pag tumila ang ulan? Hindi pa. Kahit tumigil na yung ulan pagkatapos ng 40 days, nananatiling lubog ang buong mundo sa loob ng 150 araw. 150 days. Yan ay halos 5 buwan na palutang-lutang lang sa isang tahimik at malawak na karagatan. At dito nagtatapos ang Genesis chapter 7.
isang mundong nalunod at isang pamilya na lang ang natitira. Ang tanong ngayon ay, paano ka magsisimula ulit? Paano ka babangon mula sa isang ganap na pagkawasak? Yan ang malaking tanong na iiwan sa atin ng kabanatang ito.